up mga ka-boards? Welcome to our very own first episode sa Tuwang Ka-Boards podcast, which is the globalization, especially political globalization that affects in the Philippines. So basically, we're going to talk about on what is the effect of political globalization sa Pilipinas, guys. So without further ado, guys, we're going to tackle about on what are those what is political globalization, what are those benefit, challenges, especially dito sa Philippines, guys, no? And what are those naka-affect sa political globalization sa country na to, on even sa line-line ng mga field like mga digital, mga ganyan, guys. So please watch this until the end, guys. So welcome to the Boards podcast, and we're going to talk about globalization, specifically political globalization, no? So before that, let me introduce myself. So I am Rex, your Boards host for today's video. So before we going to dig up some sa topic, let me have a short introduction on what is this globalization. So sa inyo, malibog dyan mo kay especially kanang walay knowledge regarding sa globalization. So globalization, it is the interconnectedness between our nation and two different nations through culture, trades, and other stuffs from specifically sa ato, no? Like kung sa ato ang mga country, transpose na to sa lain country, like nga. So before we dig up sa atong topic, which is political globalization, so let me introduce to you, we have our very first own guest, no, sa atong podcast, which is si Mr. Colkinjo Lumaktod. So, sir, hello mga ka-boards. Ako din si Colkinjo Lumaktod. Ako din ang mutabang sa podcast ni Rex. So, unsa man itong i-discuss yung boards? So, before that, especially when it comes to political globalization, there's no nanong kita idea kung what is this politics, especially daggan ganaron samot na ron nga bago na ng mga election, daggan yung mga especially mga away-away daggan vote wisely, guys, ha. Muna akong gingon ninyo vote wisely, man na election. So muna akong gingon ninyo, guys, nga before me mag-start, no, ako lang yung gingon ninyo is sakto mo, mali may na may kagalang perspective, nasa may kagalang perspective. Mo gila siya dapat ibutan. Nalagan din na siya sa politika. Wala natin may mo na dapat atuan na is respetar na lang kita sa position. Dili na to pagpalit atong friendship sa politika. Mo gyud, sakto ka na. Mo lang din na. So magbalik ta sa atong one board. So unsa man atong topic ano? So political globalization board. So specifically politics, you know. So unsa mo jud mo ang nakay-idea kung unsa gyud political globalization? So ako lang board sa pagsabot sa political globalization. Sa imong gingon gani nga globalization, interconnectedness sa uban nga nation. So akong kuan lang politics, so naa jud ang politics ani. So ang politics maka-influence sa uban nga nation kay political globalization biya, so interconnectedness or increasing of influence sa mga politicians nga na gid mismo or system institutions so sa nation sa tibuok kalibutan. So sa akong maingon na sa political globalization, dako kani siya impact sa sa usa ka country samot nag powerhouse ang inyong country kay syempre dira gid magsuhid-suhid ang mga uban nation nga mga law like ingana lang system. Mo kay mag-wonder ka kay, di ba, makalimutan ka nga how come na-adapt sa laing country ang ilang system sa atuang country. Like mura na siya nahulog na mura yung taga-exchange yung ideas niya sa atuang sa isa ka country between the other country para makakuha tayo ng idea sa system na to sa atuang politics. Agree ko na, birds. Samot na sa kuan gani sa Japan, kakuan ka nilang mga kuan kana mga unsa nila pag-manage lang kalimpyo sa pag-respetar. Siyempre kita nga lahat ang culture, pero siyempre ma-inspire ko nga ingana ang ilang pag-way sa so unsa may mga sunod na to nga kuno na ni Birds i-discuss pa sa example lang pala i-relate ko na ko to karon nga para sa Singapore, which is di ba ang ato ang married sa Singapore kay makita mo dyan mo nga nalagi sila sa underground halos mostly ang mga di adapt siya sa system sa Davao, which is
karon unsay lang sistema karon na ilang mga wirings ginagit sa ubos. O mo ba? Nindot ay Davao ron. Nindot ang Davao dyan, mostly gid boards kay kung nakaadto ang Davao makita dyan mo dito kung unsay lang system nila sa government. No? So wala tagaingon na kanang ang Davao may pinakanindot dito sa Cebu ay Cebu dili man ta. Cebu ay Then naadap po lang diri sa Cebu boards kana din sa IT ang din walay wire sa IT gid ay no karon po ko na boards. Then not just like kana boards, ang political organization po is nag-promote sana siya sa SDG, Sustainable Development Goals sa UN, no? UN. Ang especially sa ika-13 boards ang climate action, ang Philippines Youth Boards nag-adapt din siya sa climate action na ilang gisunod ang format sa United Nations na gi-implement sa Pilipinas board. Gi-implement sa Pilipinas. That's why na ang Philippines Youth kay member kabalo kita tanan ang Pilipinas is member gyud sa United Nations. Yes. Kabalo kita na din ang purpose gyud po sa United Nations kay to to have peace, sovereignty sa atong people, no, especially there is a one kay when we look back to sa past na to dagdag itang gira yun mo na nga ang kaning Pilipinas nag-adapt siya sa ika-13 na development goals sa SDG, no. And example na boards, daggan sa ang ning adapt na, especially from the past politics, no, kay mostly magod ang mga platform gani sa mga politicians, especially sa mga nanagan o senator. Ang ilang mga platform is kanang free education, equality. I know nga sa ito siya nirelate sa pinakaunang Sustainable Development Goals, which is ang no poverty. Di ba, ang reason why nung wala equality, wala education ng mga tao kay because of poverty, di ba? Isa na sa mga main purpose. Grabe kayo na. Ang example na is ang platform ni BAM, no. I know nga si BAM. I'm not promoting BAM, wala ko ni promote ni BAM din. I'm not hate po ni BAM po. Then wala po ko yung ganahan ko ni BAM or sa just example lang. Si BAM nagkuhan siya is yung isa one sa isang platform kay free education, scholarship niya. Scholarship. And then unsa may connect na boards nganong connected man siya, na-wonder ka ang boards dili wala siya wala niya gi-direct target ang no poverty. It just like gi-prevent niya ang poverty. Sakto yun nga, diba? Like mura bitaw, for example, kung tabunan niya ang poverty sa iyang sa iyang own way ba nga mura gitabang sa poverty sa iyang own way kay if natin sa atong education maka-work ta, so ma-reduce ang poverty sa atong country, especially sa atong country yun. And then may emotion na numbers ba simple ra kay siya nga buta na to simple pero dako kay impact kay especially sa mga sa kuan sa ruta na to katong malasakit ni Bongo. I know nga ang kanang malasakit ni Bongo is si Bongo is just a promoter lang yun boards. Okay. Promoter yun sa malasakit kanang malasakit lahit na siya daan system kumbaga na siya program daan. No program na siya daan pero gali lang kay si Bongo maganda na promote, so that's why ang mga Pilipino makabalo nga ay nading nga masakit. Kaya even wala na ako sa itong isa sa itong mga classmate boards nga na hospital, hindi ka makabalo nga wala ba yung kabalo nga nading ang malasakit makakuot na sa itong bulsa tinood na di matinood na pag-abdala ako sa hospital nga ang kwan nga zero balance yun siya boards, no? Dili siya, actually if nalang siya national ID national ID pero katong ang time wala mong good kasayang lagi kayo zero balance yun ang mo bitaw same as kay BAM, wala sa kami promote nga kay Bongo kay especially nagana ba dyan mga criticism regarding kay Bongo dyan. Pero as I have said earlier nga dapat be open lang ta sa what is our perspective. Lahi matag opinion. Tinod na. And then amo din na sila gikan na boards kanang mga ingon na mga system like kanang kay Bongo. So kanang makaunang na ka nga ay ko gina nga ilahan na ng idea ay kung sa Pilipinas nagikan. So basically gi-adapt na nila sa laing nations. So that's why ang politics karon, ang system sa politika kay murag grabe maka-influence yun. Tinod na. And dagan jud influence boards dili gyud nato sila ma-blame na ang influensya sa politika sa laing lugar makuan jud nato kay dagan mingon nga may padito sa laing lugar mas nindot nilang politics ito compare diri. Pero without knowing we are the one nga nag-choose
nga buhaton nga system kay kita man ang nagpuyo diri. And ang reason na kuan is because of this voting na to sa atuang kuan. Kita ra gyud magpabago. Kita ra gyud nang magpabago. So basically ang mga tawo manggod ron, especially bago pa, ilang nurunan ba nga ay mga sikat na lang. Mga sikat na lang kana ba? Ay sa ato ang generation, no, we are smart voters yun. You know what? Smart voters kay. Smart voters ta kay. Ang social media mong udsad, grabe exactly. ka kuan sa to impact. Sa dilipod boards, ang sa to pong generation karon, we are not just aiming sa kanang unsa image niya. We are looking for the credentials, di ba? Future pod nato, man. Di ba? Tinuod na akong ingon, no. Because kita nga generation, we are smart voters, mulang daw ta sa credentials. Specific kanang backgrounds makita gyud nato. And then makabalo kita nga kanisya kapasidad pag hindi ang lead ba. Then if ikaw akong pangutanon words kung ikaw ang mo vote o isa ka politician unsa isa sa imong mga qualification. Sa ko kanang kanang maka-benefit na ako. Kanang maka-benefit ko nga. Kani, for example lang wala out of promotion, for example lang, scholarship. That's why nga. Sa kuan pa lang sa state pa lang sa akong kuan, life like dili kami ingon nga average lang gid mi nga nga status na mo sa pagkatao magamit ang scholarship kanang dili ka makagastog dako. Sa imo lang jud pagpaningkamot sa scholarship kana lang. Okay, maka-benefit ka lang. Maka-feel maka na person working mas hinoon sad. Pero ang ako lang may istorya po kay lucky enough jud pud tong na yung mga privilege nga makabayad sa tuition. Grabe lagi. Pero muna nga sa masay mo sa imo situation sa mga uban nga student nga gamay ra privilege gani nga madawat sila kuno dako na kay natabang na education na isa man mo bitaw na nga karon jud nga senatorial kan wala ta candidate sa mga tawo jud si Bam kay tungod ang iyang kuno dayon makaingon ka ba nga wonder ka ano si Bam makahatag og free education ang uban dili ay feel ako words kay na sa line nga goal line di ba ang nanagan nga senado na ay agriculture na ay mga fishermen na ay mga vendors education when we speak of agriculture words butang may relate pa nato siya sa ang agriculture nato sa Pilipinas somehow dili na nag-trade sa diri sa Philippines from the other countries. Especially kanang bugas. Bugas bitaw. Kita sa unang panahon because of ang reason why nganong dili na kita makaproduce og mga rice sa lain country kay it's because sa ato ra pong politics. Walay suporta kayo. That's why nga karon when we talk about politics na magita diri. So why not we talk about what are the benefits? Gani. So we speak of benefits of politics kay sa Pilipinas, nagado siya beneficiary as you said kaganina. Ang politics yun is dako siya sabang, especially katong panahon sa COVID bro. Ang WHO is the one jud nag-hands-on dyan sila to. Ilang yung kuan nga usaon nila ang paningkamutan nila. Even sa crisis bitaw nga grabe jud kayo to. Super na nato ba no? Imagine nabot na ta sa point na to nga nakauna-una, even ikaw, nakauna-una ka ito nga mabalik pa ba ka ni? Lagi. Marag, grabe na ito nga situation man lang. Wala na kay tarong nga makuan ba kay grabe ka, kuan na tanan, isolated na kay tanan. Isolated, exactly. Kay, ang kuan dyan na itong kuan dyan is, diligin na ito may bawan kung mahuman pa ba. Okay. As they have said, samot na nagdaggan pinatumatay, nagkataas ang kaso. Especially sa katong sa Italy, grabe. Sa Rome, ito makita ba mo dito nga, grabe dito nga ma-hospitalize ang mga person kay dato na lang sa gawas sa hospital kay sa gipang ano na lang sa gawas. That's kana one of the reason why ang WHO ni make move ato ni kamot jud sila pat ang reason why makabalo ta what is the symptoms board o sa symptoms sa COVID, what are the symptoms unsay mga need na to pambuhaton at sa mga makabalo na tato nga need ang COVID dili lang guys reminder lang na guys ang katong COVID is dili dito siya airborne. Dili siya airborne. Ang dagan man gotong misinformation regarding ato kay we will talk about that later kay we will dig up man gyud pod sa social media no. And
dagan dyan yung misinformation ato boards kay should lagi daw ang katong COVID is airborne. Kuha na lagi daw sa mga hangin. Without knowing nga ang masabot ato bantog ang purpose magmask na is because sa atong mga laway, contact lagi no? Contact. Sa contact. That's why mag-face shield, mag-face mask, ngano nakabalutan na. Mo na ang reason, ngano nakabalutan na. Para tungod sa mga daggan kay nga kaso, di syempre makakuan po, murag nagkadaghan naman ni. Murag grabe ka pandemic na kayong nahitabo ba. So syempre as ikaw mo assess juga ulit ikaw na kuan ka eligible ka nga mo studya na nga sakita, syempre mo make move sa dagoy ka kay aron lang sad ma-assess nimo para ma-prevent lang sa or dili lang sa kayingon sa makatag madaggan ngita jud way, di ba? So then I get your point Borza, pero ang reason dyan ngano na siya nga na naibawa na to nga na atong buhaton, it's because of the World Health Organization which is the WHO. Okay, sila gyud ang reason why ngano nakabalot nga ingani ang symptoms sa COVID di prevent na to ni ngani nga contacts case because sila gyud and may bala na to nga ang katong COVID is non-vaccine because of the WHO side. Sila sa dayato. Sila ang reason na to. Grabe dili not totally nga sila jud pero they are tabang lagi. Then dili po na to sila, dili po ta makaingon nga wala siya gamit no kay kita man tanan naka-benefit ato. Kita man tanan benefits ato. Nang dayon despite all the kanang boards nga mga kanang mga benefits na to na nakuhaan ng sa political organization especially sa global governance nasa tayo mga kanang challenges dili gina makuan kung maka-benefit ka syempre na dyan yung mga challenge yun as challenges po magets na nimo daan kung unsa from the world sa COVID ahaman ka ng COVID kana diba sa laing lugar giunsa man siya mag-transmit through transportation. Transportation. Ang transportation is one of the reason why ang nakalat ang COVID nakalat jud. Moto isa ka challenges nga gi-encounter sa protocol. Protocol sa country. Then ang Philippines to that time is basically they are wala pa kayo wala dili pa kayo sila na chill ba lagi ka lang dito na sa kuan dito na babalik kay nanad magutan ang system na to sa una magud diri ra kita man like kana ganing wala without knowing ba nga because of the political na globalization ang naitabo na instead nga kaning area like for example ang China is the nag-start ang COVID ang China niya wala sa kabalo nga katong mga tao they infected with then ang gani murag naulahin ang tanan sa pag-test kay kuan na dito na sa nakatag na nakita ng kuan ba then when pag-abot sa politics na relate na siya sa politics no ang system sa politics at that time is like hungaw jud siya ba kay wala kasi gamay gid nga kuan pag-abot na to sa COVID na naabot na sa Philippines which is nakuha siya na nagana dagto nag-i-adapt ang politics atong mga politicians nga gi-adapt na nila ang unsa ang gibuhat sa laing government sa para ma-prevent nila ang ingani nga pag-spread. Nang gawas na dito mga mask, mga protocols, swab test, kinsa may ka-promote na protocols which is ang politics, WHO gyapon na. Dayon and then dili lang daw magpo sa COVID no. Kaya remember ka tong pagka dakop ni PRRD? No? Kato siya dako dito siya ka-tension no kay biya na maguto sa biya na to sa nila ba sa dagan siya conflict kay dagang wag ganahi sa pagdakop niya kay siya lagi daw we must assert our sovereignty manggod mura manggod ato gibaligya ato si PRRD ato dayon ang ICC ato that time murag ning kuan na po sila ba murag ning step na po sila sa ilang boundaries murag ning hawa na sila ba nga
murag ang karon manggod ang sa kaso manggod nilang especially karon nga kana ka political which is our very own ex-president bigyan po na maski yung sa akong kita ko bigyan po siya na influence sa country, no? And then ang may tabo manggod kay ang mga Pilipino manggod especially sa mga katulaging mga inosente lang daw gipumatay mga pero I know. Tapok-tapok sila. We're not here to kanang those people nga kanang dili ganahan sa administration ni PRD. And at the same time, kami manggod we are neutral today. We are neutral dito. Ang main purpose, ang main reason dyan na boards nganong dili na to makita nga kuan case because of lack of information manggod. Mausad. Even nakoy one friend nga nasa siyang circles bitaw nga puro sorry to say pero puro daw mga anti-Duterte. Nasa sayang against this sila dyan. Nasa sa siyang circle of friends nga puro anti-Duterte. And then ang naitabo, this one friend of mine kay mura bitaw sayang ka curious ba anong anti-Duterte kay sila ana bitaw. Tungod kay to di ay kato siya katong one friend ako kay tungod di ay kay wala sila information regarding sa naitabo. Like gibasa so na sila ilain nga kuan belief ba nga ingana siya kung naka-negative mga imong naka-negative mo to nga kato kung isa ka friend boards nga ingon jud siya boards nga iya gid ang girid there are some innocent people daw ilang giingon nga kana di boards there are some innocent people daw nga ilang giingon it's not i-acclaim lang innocent. Siguro. Ano? Yan na gani nga. Sige, girid niya ang iyang kuhan. Yes, nag-share sa kamo. And then, nakaingon siya nga, they are, kuhan dyan, na diligent mo may bawan na innocent siya kay pag-read niya, nagi siya history sa drugs. And, dili na ko mo mention sa name, especially sikat dito siya, gina-mention dito siya katong sa kaso ni PRD. Na dito siya. Ang background dito niya board pusher yun siya. Pero I know maaw jud kay Edman ka maminaw god di man ka mula daw sa mga information. That's why nga miss Paul jud noon ka bitaw. I'm not saying na sakto yun po to ang nabasa sa akong friend pero ano lang we're not kanang dili lang siguro ta mag-fan no or mo-hate og taman kay because of the fan idolism idol kay mo isa ka politician mangod you tend to so, for example dili mo accept ang fact na masayop siya you're just instead na i-accept na mo ang fact na nasayop siya imo siyang i-defend pa mo siya tingala ba so that's why nga mura sa nasa hate don't hate too much sa ka people okay we are not kuan manggod kanang what do you call this one kanang dili manggod ta dire kay tungod para sa isa ka tawo we are here for sa atong government we are here for our country mo gina siya mo jung mamili jud og sakto para ra gyud na sa ato aman so despite sa tanan nga naitabo sa atong challenge nagamatag challenges benefits especially sa political globalization nasa tay mga na-encounter nga challenges nga like kanang dili lang sa converse ba nga tungod sa kanang United Nations especially sa United Nations no nga ang kanadong sa ako lang ko nabasa na article na nagyatag sa mga professor no correct me if I'm wrong nakabasa ko dito nga dili lang ang one of the challenges po sa kanang global governance or we should say the political globalization itself ang katong mga powerful countries most likely i-adapt na like for example ikaw din ako kay buta na to ikaw anak ka din ako diri mo boko like ikaw ang mas i-adapt sa mga laing country okay to kung gingon mo gani abord nga if powerful or powerhouse ang sa country ang mga lower gid ang maano ana tinon if mura man gud siyang matabunan ang ubos nga country dayon ang mga tabo sa danan kay mura dili na paminawon ang out of trend sila sa unsay system sa country that's why siguro I don't know kung unsay purpose gina niya pero because of political siguro globalization kanang sa
sa emerging bitaw nila nga ano, like they sa atong last na system sa government kay murag ilan na siyang gikuan ba sa South China Sea gani. Oo. Dira pud mosulod ang political globalization. Murag katong at times nasa sayo ang dili na ta ma-mention kung unsa to siya nga system. Kato that time nga system kay murag isugot na lang putang nga ihatag? Oo. Di, ga-file daw na silang legal nga case boards ang Pilipinas against sa China. Kay gi-claim lagi daw sa China. Mo ang gingon dito. Oh, pero katong time nga sa isa lang administration boards, murag naulog mo to siya nga. Murag gani gihatag na lang. Pangatag na lang? Oo, di. Kuyawan. Ang China, it's because of the sa relationship sa China o sa Philippines. Mo na siya. That's why i-relate mo na to sa PRD nga daggan manggod siya og kanang katong gingon nimo sa kuha before pa ni nga podcast yana kanako nga because na daggan dako siya na kanang influence niya. Na-influence niya because ayang na-influence daggan sa og mga mga nagsunod-sunod nga mga kuan niya mga hits mga kuan lagi. That's why nga, the more ka mag-influence yun o ka nang isa ka politician, mo yung unaon jud nga. Usara ka takilin mo, na. Sayo jud ka. Dara na gina. Kaya the more nga influence magod ang isa ka person or a politician, powerful na kay ka. Powerful ka. Pero pag once gani nga matumba ka, down jud ka gyud nga. Tanda naman ang gahangad ni mo god. Taas na magod og expectation. Mo na isa ka kuan jud na. Ang isa ka reason why ngano ang politiko munaog it's because of sa hate wala na pang bash bitaw mo bitaw na akong gingon nga ayaw ninyo i-idolize ang isa ka politician. Instead you idolize our own country. Okay dili man tagapuyo kita may mabuo sa dalan mo sige mo reklamo nga nganong nindot ang country sa pikas unya karon ang naitabo kita ron man gyapon ang gabuhat na nangakuan sakto di ba gyud di ba o din sama sa to sa napoy daghan pa kay challenges na kuan sa organization especially ang OFW boards OFW gid grabe kayong mga challenges na nila OFW boards daghan po siya og kanang mga beneficial at the same time challenges so sa mga boards kung sa mga idea idea kung what are those kanang benefits and challenges sa OFW especially sa basically mo sa mga OFW mga overseas Filipino workers biya na sila di ba kanang mo migrate sila sa lain nga para mo trabaho siyempre ang maka-benefit din sila sa income siyempre income ba maka-benefit sila kay nasa lagi hindi pero lisod jud din daw mo trabaho sa gawas bitaw especially kung dili nimo especially dili jud ka anad sa ilang culture sa kuan ka na daghan kay kung mga storya na words nga lisod lagi daw jud ang pagtrabaho dito sumot na kay tago-tagoan yung pagkaon kanang tago-tago ra ka mo break ba nya hago sad ko na kayo napoy uban nga mga ilang tungod po silang issue silang na-strict sad gano kay lang amo nga na. So usap po na sa mga challenges boards kanang sa mga OFW ang kanang harassment. Di ba? Kanang issue so Pilipinas. Katong sa Philippines panahon ni ex-President Rodrigo Duterte ang isa sa mga nahitabo to is katudong I don't know if correct me if I'm wrong pero I think sa Saudi to nga Saudi? I don't know if sa Saudi or sa Kuwait ba to sa kung remember lang po wala di ko sure ato kay wala nakalimot ko ba niya kanto ng kuan na siya gilabanan na siya gilabanan isa ka kapod na nga balita words nga kuan daw patio nung ta unya ang naitabo kay gidet threat ang OFW nga or giharas na siya na siya moral na crime ba then patyo na siya kaysa yung tabo kay dili bugat ang crime nga nabuhat ato niya ang iyon gilabanan siya sa to ex-president which is iyang gibuhat kay ang gitret niya ang katunga country which is gingnan niya nga if dili nimo na siya buyan kuha na mo tanan OFW diha nga country grabe mo na dara ko bili ba na yang isog kay ba mulaban yun siya gani nandiyo siya kanang kuan board influence niya grabe power ang kuan lang ato siya mo siya isa sa kuan pero challenging siya sa mga OFW manggod kay
ang first step pa lang nimo may bawa dapat wala pa jud ka kabalo ko unsa imong mahitabo nimo. So murag gi-assure na sila ang mga OFW sa safety nga na sa politics, di ba? Na pero diba? Na totally nga 100% kay wala man gud kabalo sila kung unsay nahitabo ana diha. Wala pa sila kabalo sila mga amo ba. Tino na. Even the agencies, pwede man gud taguan, especially katong mga FW nga loy kayo no. Pwede man gud sila taguan ipa-prevent sila nga ipa-face sa agency nila kay tungod giharas na dai sila. Diba? Dagan ng mga kuha ng FW kay kana laging nahilay ang culture kana mo ginay sa ka boundary pa lang sa culture daan sa language barrier lisod na jud kayo no, especially sa mga OFW, mostly sa mga OFW okay dili man sa na-discriminate mostly sa mga OFW jud kay kanang yung nanimuha ba na makakwarta sa gawas mamasin sa gawas mamasin sila basin manindot ang ilang future dito ana ba niya syempre dili bidyo kina sila ingon nga educated ka sila ana nga mga kuan din muna nga ma-realize nila nga musulod sila dito FW sila nga wala sila prior knowledge regarding sa OFW nga gani murag lisod siya sabton kay magod makaingon ka nga unsay naa sa gawas nga wala diri sa Pilipinas. Yang usapod boards sa mga Pilipino mo pa daw ganahan sa mga traits sa usa ka Pilipino kanang silang pag-speak out through social media ba. Kana mo dira ko nabili ba na nila kay balag layo kayo ma-address gan dahil sa atong gobyerno ba kung sa ilang situation dito sa gawas because of the social media mo the influence of social media mo boards. Dako siya impact especially sa OFW no kay buta na to kita nga unsay lang itabo nila na may bawan dayon nato sa government lang gikuan giharas siya na ba masses dayon because of social media and specifically board digital technology jud kanang cellphone nga kanang isa ka tawag sa agency government agency natatawagan din nila nga uy giharas na ko diri ana din mo agency mo tawag din sa government nato sa Philippines to address what is happening anong giharas siya o sa reason ano ba sakto and then the next part is when expect naman kita digital technology social media mga phones we have here this technology sa political globalization kay specifically sa political manggod kay especially sa mga there are lots of person manggod boards na there are lots of ideas between what is happening sa country especially sa country so like ang uban lang anak words kay murag dili sila kastorya true lang ana no murag true lang sa social media dara sa mga makawas mona nga ang social media is dako siya impact especially sa digital no kay tungod na nila nga mga platforms katong mga tao nga knowledgeable or smart enough to speak out dili sila smart enough to speak in public places sa social media lang nila pwede maipagawas kung what is their concern regarding not only our country but the other countries especially katong tumayin sa permanente kay kanang mga metabo sa gawas na mga mabiral mga viral especially kanang mga cultures kanang yung mga culture gid kay there are lots of people manggod nga kanang gina-discriminate nila ang like culture sa daing lugar ba like for example sa Indian mga kaya siya lagi daw ang Indian nga cousin is ano daw lagi daw kinamuton lang mga gina-criticize nila ba nga kabalo ba ka boards nga ang cousin nga Indian is one ba na siya sa mga kusog gradagan man sila mga lamin mga biryani na ilaha tirada exactly what we don't mo gini na kung gingon nga because of the kanang culture siguro nila sa Indian nga naibawaan ila na daw yung na nga hugaw lagi mo sa grabe ka impact ang social media with ours mga ingon ko numbers kay maka-discriminate magyud ka yun maski even dili ko na hugaw ay makaingon jud ka pero if you further understand sa research dili mo daw tanan nga lugar sa India nga daw durag pinili nga lugar ba mura gud man diri may mo nga Indian nga ang hugaw Indian ko cousin diri sa Pilipinas be buta na to dili sa Pilipinas kita biology mo kita kanang
kanang mga street foods. Gibalik-balik ra ng Oil. sauce. Especially kanang mga santol, Oil. mga mangga nga na diya sa kwan kilid-kilid. Nya Magsakit mag-slice. Mag-slice. Magsakit yun ang Magsakit yun ang tiyan mo na mga hospital. O nya, may nga na, hugaw ang kanadiri, hugaw ang anak. Okay, nya, dili, wala mong kalantaw nga. Inyong gidiscriminate ang Indian. Yeah, same na tayo gyapon. Pari-pariya rin. Pari-pariya rin ay. Muna nga, o mingon mo nga, ang culture sa Indian is lain sa tuwa. Yes, makaingon ta, basically kay laylay may itaguan. Pero, somehow, makaingon ta nga, ma-adapt na to ang culture sa Indian. Kaya tungod through sa katuang social media nga, masuon kali na to sila. Magkasakit ra gyapon. Magkasakit na kita. Especially makabalo kita, biologist na din, when it comes to mga bacteria, Present. mga fungi, mga protozoans, mga ano. May bawan dyan na to na ay hugaw dyan siya dali. Kabalo dyan ta mismo nga kung unsa ang causes sa mga bacteria. Pag the moment nga gi-open na na nimo, contaminated na siya. Mao gina siya, no? So ikuha na to siya sa when you speak of na po yung mga challenges ang encounter sa board sa social media, especially technologies mga yan, no? Okay. Kabalo dyan ka sa mga misleading information na exactly, mo gina siya, especially sa some point nakabasa ko mga misinformation regarding sa HIV boards. HIV. HIV daw. Casual lagi daw ang HIV good. Sa gawas pa dito nga article daw nga ang HIV daw nga ang cause daw na kay through daw kanang makatakod siya nga di ba di contact. Di ba kabalo lagi ta nga ang HIV dili siya. Dili. Through sexual intercourse, diba? Yeah. Blood, especially blood kana. Wala pa mga misinformation regarding mo dyan mga mga syringes hugaw syringes mo na siya gingon nga gilikayan sa atong hospital today nga that's why natay gitawag og katong stigma stigma nga mabuo gyud board sa HIV bitaw tinod na kay mura mga person mga kwan nga nagka-HIV boards madlock na ka maduol mapatest muna yung reason ng stigma dyan. So dahil dyan yung mga misinformation, mga challenges nga encounter ang munang pusasad sa mga kwan gani kanang individual nga na HIV maulaw maulaw na gina kay tungod mo sa stigma ba nga kana siya ng HIV dito magpatulan na di ba maulaw dira na magkasamot kay di na sila ganahan ang reason pala kuanan na makabalo ang mga na mo nila nga what if makabalo ang silingan mas spread ni and through social media. So that's why daghang benefit ang social media at the same time na po siya challenges. Ang unang-una na dyan nato is despite sa tanang benefit of challenges ang kanang social media or digital platforms is dako dyan siya tabang kaya especially kung sa masaganin na OFW nakasagawas dali ka ma-reach out dali kay ka okay ba daan matabangan if naunsa then sa political board dagan mo siya process boards kay dako siya natabang especially sa digital platforms sa mga OFW manggod they are conducting manggod online voting. Dahil? Online na sila, no? Online voting na. Kaya dili na. Listen na po kayo muli. Mura pa yung uli din. Exactly. Online registration sa mga kuhan. Because of social media, dako po siya benefit na nato online voting, ana. Pero, nag-wonder ko boards ba kay since nga online voting sila, pwede din nga mabayas. Ay! Musod, bitaw. Pwede na mapunan or kuhaan nga ba? Muna siguro. No? Isa siguro. Pero I don't know, wala pa kasi idea. Lately lang po ko nakabalo nga na online voting, no? And then, or basin, nakapo na sila ilahang master list, diba? Inside mga OFW. Kay lisod po, punaan nila, kuhaan. I think, or lain ang vote. Siguro boards ang especially sa mga OFW na to nga mga families nga siguro ang naay maka-privilege nga maka-vote sa online voting is kato siguro nasa agency. What do you think? Kana daw yung kuhan,
ay eligible man din na sila makabotanan kay naman na sila mga process like na sila mga credentials sa mga sa OFW nga sa labor nga ilang ano ba. So na sila dira nang pila ka buok ang gipagawa sa Pilipinas. Oh, di ba? Mailan man ang pila ka buok jud tanan ang OFW nga gi-release kay naman na sila tax nga gikuanan. No, exactly. Na sila tax nga gibayaran sa Pilipinas. Dili ra na ang sweldo nila ilaha na ginawa 100% dili magbayad pa sila tax sa Pilipinas. So may bawaan Japon o kuan or dili ba sila mamutar sila. Exactly. Pero ingana man daw ang pagi. So siguro makaingon ta nga nga kanang ang social media is dako jud siya influence, dako mo siya og kanang mga kuan impact. Dili mo gud mo makakuan dili sa mo may bawaan ko tong unsay may tambo ba. Kung ano ba siya kanang dagan ba siya og kanang ang social media mo nowadays kay gubot jud siya. Like after atong election, grabe super kagubot ang social media, dagan og criticism. Especially sa Twitter, grabe board dagan jud kay sa Twitter and sa Facebook, dagan nga bash. Anak. So, pang shared post nga mga kandidato nila. Dako mo na ba nga maragda ko siya influence, especially katong pag-election. Dako po siya natabang eh. Dili lang man sa local dili lang sa local ma-endorse nila ilang mga candidates for senators pwede na worldwide or kitungod sa social media worldwide. So montong ang social media karon nowadays somehow benefit but somehow challenges so to end this session, so come on guys, unsa man jud ninyo ang what is your biggest challenge or opportunity of that? Kamo nakadungog sa mo. Kami na say mubasa sa inyong mga especially sa basaho na muna. Tinod na biggest challenge or unsa inyo ang what your kanang mga benefits especially sa Philippines Philippines. We're talking about the effect of political globalization in the Philippines man. So maapela na ang political, social, ug economic. Isulat ninyo drop out your social media account dira naman sa comment section guys. Inyong Sulat ra yung mga hinanakit. Hinanakit. Sa ninyo kung challenges, benefits niyo nga nakuha ninyo sa politics, social, economics So drop your thoughts guys. So to further conclude this podcast boards, sama nimo. Humma na kita boards no. Iya lang kita. Anyway. Then sa mga naminaw, salamat jud po guys sa pagpaminaw. Thank you guys. First session na mo. Appreciate mo na. Salamat kay boards. Impromptu ra ni guys. Promise. Without sa mo lang po this, we're going to conclude despite or what are the circumstances ngayon na encounter through political globalization, we are the one nga maka-benefit yun. And remember guys na whatever happens sa inyo between sa inyong politician it's kuan na gina siya i-relate ra gina to na sa government. They are just aiming challenges is through sovereignty ra gyud mga yan bitaw dayon through global governance gyud guys dako gyud siya impact sa tuang what you call this one sa tuang country boards. So next episode sa mo ang kwan guys. So wala mo guys subscribe mo. So next episode na mo just na maybe mga next week we're going to have our next episode which is the title is Political Globalization under the other worldwide. Kumbaga, dig up na ta dili lang sa Philippines. Sa Mars na mi. Wanto na mi Mars. Mars na mi guys. Dili lang diri sa Pilipinas but at the same time where we're going to dig up to further countries na. We're going to sa what is the political globalization in Canada, gani. So maabot na taglagyo nga lugar. Pilipinas pa man ron. Philippines sa taron kay it's because ato ba ng country. So Boards. Ano boards? Thank you kayo. Umana ta boards. Thank you mga ka-boards. Thank you boards. Salamat o mabuhay.